sa liwanag. Sila po ay tunay na pinagpapala. Dito po sa 1 John chapter 1 verse 5 to 9. This is the message we have heard from him and declared to you. God is light. In him there is no darkness at all. If we claim to have fellowship with him and yet walk in the darkness, we lie and do not live out the truth. But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus his Son purifies us from all sin. Ang ibig pong sabihin nito ay tulad po ng kung tayo po ay mabubuhay sa kaliwanagan, narito po ang ating Panginoong Jesucristo Diyos. Ang tao gumagawa ng masama, siya po ay nabubuhay sa kadiliman sapagkat hindi po niya nalalaman ang kanyang ginagawa. Dahil po dito, ito po ay katumbas din po ng sinabi na kung sinabi mong minamahal mo ang iyong Panginoon Diyos, ngunit nagagalit ka sa iyong kapatid, ikaw ay hindi makatotohanan. Wala sa iyo ang katotohanan sapagkat dapat mo munang mahalin ang iyong sariling kapatid na iyong nakikita kaysa sa Panginoon mong Diyos na hindi mo nakikita. Mga kapatid, napaka-banal po ng mga salitang ito. Ito po ay ang mga salitang ibinigay sa atin ng ating dakilang Panginoong Jesucristo Diyos nung siya po ay nandito sa lupa. Ang ibigin po natin ang ating kapwa na katulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Ibig pong sabihin, ibigin natin ang ating mga kapwa at ibigin din po natin ang ating Panginoong Diyos. Ito po ang una at ang pangalawang kautusan. At dito po nakasalalay ang lahat ng mga kautusan na nandito po sa ating banal na aklat. It's something like, if you want to receive grace from God, you must be also merciful to others. If you really cannot do it by your own strength, ask the Lord for the strength to give you so you can do it. It's something like, you ask for the God's grace to love your enemy. You ask for the God's grace or pray for your enemy. You ask for the God's grace to bless your enemy. It is by God's grace and by His grace alone. Praise be to God. Purihin po natin ang ating dakilang Panginoon Diyos. Ngunit paano kung sakaling sinabi niyang mahalin mo ang iyong sarili na tulad ng pagmamahal mo? Mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ngunit kung tayo mismo ay hindi natin mahal ang ating mga sarili, paano po kayang mangyayari na mamahalin natin ang ating mga kapwa? Kaya mga kapatid, mahalin po ninyo ang inyong mga sarili. Umasa po kayo na ang lahat ng mga pangako at ang pag-ibig at pagmamahal, ang mga biyaya ay nakahanda na po para sa inyong lahat. Kahit na po anong hirap, kahit na po anong gutom, basta minamahal po natin ang isa't isa, lalo na sa ating mga pamilya, mahal po natin ang ating mga sariling asawa at ating mga anak. Yun po ay sapat na upang mabuhay tayong maging masaya dito sa mundong ito. Hindi po kailangan ng mga mamahaling cellphone, mga gadgets, mga mamahaling computer para po maging masaya tayo. Ibigay po natin ang pagmamahalan natin sa bawat isa at tayong lahat po ay pagpapalain ng ating dakilang Panginoong Yahweh El Shaddai. Ngayon, meron po akong isang kwento para sa inyo at ang kwentong ito po ay nangyari sa South Carolina, USA. Ito po ay tungkol sa pagmamahal ng isang anak, ng isang ama sa kanyang anak. At tulad po ng sinabi ko sa inyo, kahit na po sa kasukdul-sukdulan na ating mga problema sa buhay, pag lumapit po kayo sa ating Panginoong Jesucristo Diyos, kayo po ay kanyang ibabangon. Isusulat niyang muli ang inyong buhay. Bibigyan niya kayo ng panibagong bukas upang makamit ninyo ang tagumpay sa buhay na ito dito sa lupa. Mayroong isang lalaki na nahatulang mabilanggo ng panghabang buhay sapagkat siya po ay nakagawa ng isang krimen na kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang lalaking ito po ay may isang ama at may asawa at may dalawang anak. So, ang kanyang ama ay hindi po nagkukulang sa kanya sa mga pangangaral at hindi rin po nagkukulang sa pagsuporta at pagtulong sa kanyang anak at sa kanyang pamilya. Ngunit, nung nakagawa po ng isang hindi maganda ang kanyang anak, ang kanyang ama po ay nagalit. Lubusan pong nagalit sa kanyang anak at nung nasa bilangguan na po ang kanyang anak para makatulan ng pagkabilangguan ng habang buhay, siya po ay gumawa ng sulat sa kanyang ama. Ito po ay mga panahong 60s, kaya sulat pa po noon, isang liham. So, siya po ay sumulat sa kanyang ama at sinabi niyang, Ama, umaasa ako na ako iyong patatawarin sa aking nagawang pagkakasala at sana huwag mong pababayaan ang aking mag-ina. Umaasa ako na hihipuin ng ating Panginoong Diyos
ang iyong puso upang makamit ko ang iyong pagpapatawad. Kung ako man ay hindi na makakalaya sa bilangguang ito, makamit ko lamang ang iyong pagpapatawad, magiging masaya na ang natitira pang aking buhay. So, hindi po yung sinagot ng ama ang sulat niya yun. At nung asawa niya, sumasagot sa mga sulat niya, ngunit nawala na rin po sila ng pag-asa dahil sa loob po ng maraming panahon o habang buhay na pagkabilanggo, hindi na po nila makikita yung taong yun. Kaya hindi na rin po sila sumusulat sa kanyang asawa, pero siya po patuloy pa rin po ang paggawa niya ng liham sa kanyang ama. Ngunit tunay pong ang ating dakilang Panginoong Yahweh El Shaddai, siya po ay hindi nagpapabaya sa mga ganitong sitwasyon. Ang kanyang ama ay napapunta sa isang gawain, sa isang charismatic group doon po sa kanilang lugar. At ang unang nabasa po niya doon sa sermon noon, ang una pong napakinggan niya ay ang tungkol sa prodigal son. At tunay po nung natapos yung pagkakabasa doon sa gospel na yon, sa The Prodigal Son, parang hinipo po ng Diyos ang kanyang puso. At siya po ay umuwi ng bahay, gumawa ng liham sa kanyang anak. Siya po ay sumulat at sinabi niyang, "Anak, hindi ako nawawalan ng pag-asa at pananalig at alam ko, tutulungan tayo ng ating Panginoong Jesucristo Diyos na buhay at isang araw, uuwi ka dito sa ating tahanan. Taglay mo ang aking pagpapala at ang pagpapatawad ko sa iyo." Yun po ang sinulat ng kanyang ama. Ngunit sa daong kabila naman po, ang lalaking yun po ay nabigyan ng parol sapagkat siya po ay nagpakabuti. Matapos po ang 3 taon, nabigyan po siya ng parol, pansamantalang kalayaan. Kaya ang sulat po ng kanyang ama, nung dumating po sa bilangguan, nakalahiya na po yung tao, hindi na po niya yun natanggap. Ngunit siya po ay sumulat sa kanyang ama, at ito po ang sinasabi niya sa kanyang liham. "Uuwi po ako at nabigyan ako ng pansamantalang kalayaan. At sana po, habang nasa bus po ako, makita ko man lamang po na maglalagay kayo ng mga banderitas na kulay dilaw sa puno, sa mga sanga ng puno na sa harap ng ating bahay. At pag nakita ko na mayroong mga banderitas o mga ribbon na kulay dilaw sa harap ng ating bahay, ibig sabihin, ako yung inyong pinatatawad, bababa ako ng bus at papasok ako sa ating tahanan at kakamting ko ang inyong pagpapatawad." Yung sulat mong yun, natanggap ng ama. So ngayon, yung anak naman po, hinatid na po siya ng mga pulis doon sa bus station. So, kakabaka pa rin po ang kanyang dibdib sapagkat maaaring wala siyang makitang kulay dilaw ng banderitas doon sa kanilang lugar o sa kanilang bahay o sa puno nila. At nung nakita po niyo yung isang bus, school bus po yung nakita niya, school bus, may mga nakasakay po ng mga estudyante at nakita po niya na ang bus na yun ay dumadaan po mismo doon sa daan nila at matatanaw niya ang kanilang bahay. So nakiusap po siya doon sa driver na maaari mo ba akong isakay para makita ko ang aming bahay. Ikinuwento niya doon sa driver na naririnig ng mga bata, mga 4th high school na po siguro, may isip na yung mga bata, na ikinuwento niya ang kanyang istorya at sinabi niya na malalaman ko na pinapatawad na ako ng aking ama kapag nakita ko na mayroong mga kulay dilaw na banderitas na nakasabit doon sa aming bahay. Kaya gusto kong matanaw yun. At kung hindi ako makakatanaw noon, diretso mo na ang bus, hahanap na lang ako ng ibang matutuluyan. So, ngayon, habang umaandar ang bus, naaawa ngayon yung mga tao doon sa taong lumaya. Then, may isip na sila, kaya kakaba-kaba po silang lahat. Ang bus, umaandar ngayon ng bus. At ang driver at ang mga bata, natatakot po sila, excited sila kung ano ang makikita nila. At ang sinasabi ko po sa inyo, ang ating dakilang Panginoong Jesucristo Diyos, sa mga pagkakataon na oras na kailangan natin siya, hindi po siya nagpapabaya, siya po ay nagbibigay ng pagpapala. Narito na po ngayon ang binabagtas nilang daan. At isang kanto na lang, liliko na po yung bus. Okay? So excited po yung mga tao, yung mga bata, at yung driver kung ano makikita nila sapagkat may halong pagkaawa ang nararamdaman nila doon sa tao. At eto na po, pagliko po nung bus, kalahating milya pa po ang layo, mga kapatid. Nakita po nung taong yun na punong-puno po ng banderitas na kulay dilaw. Ang lahat ng mga puno doon sa lugar nila, ang mga poste, at tunay pong halos mapaiyak po silang lahat sa tuwa. Sapagkat naramdaman po nila ang pagpapatawad ng ama doon sa kanyang anak. At ang kanyang ama po, makikita po nila nakaganyan na po ang kamay niya sa bawat dumadaan ng mga sasakyan upang salubungin ang kanyang anak. At sinabi niya sa kanyang mga kapitbahay, "Hali kayo, makipagsaya kayo sa akin sapagkat ang anak kong ito ay matagal nang namatay at siya ngayon ay muling nabuhay. Siya ay nawala at siya ngayon ay aking muling nasumpungan. Makipagsaya kayo sa akin sa kagalangang nararamdaman ko ngayong mga oras na ito." Purihin ng Diyos, mga kapatid.